Sabi mo kanina sa binasa natin sa Genesis chapter 3 verse 1, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Jesus. Ano ba po yung pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos? Ahas. Sino po ba ang nakakaalam kung sino po itong ahas na ito? May patabi po ba natin? Hindi po, syempre. Si Satan po, siya po ay ahas nung time sa Old Testament po. Na kung saan siya yung time na yon na naglinlang sa tao. Siya yung dahilan kung bakit dumaloy sa tao ang kasalanan. So, sa oras po dito, dumako po tayo sa ating pag-aaralan. Papagatan po natin Satan's Tactics, the Fall of Man. Basahin nga po natin yung title po natin. Satan's Tactics, the Fall of Man. Yan, hinangon po natin yan sa Genesis chapter 3 verse 1 to 8 na kung saan alam na po ng karamihan ang storya po ng isang babae na kung saan po nasa Garden of Eden na kung saan po ay nalinlang ng isang ahas. So, sa oras po nito, ang sabi po dito, Satan attacks on our first parents began with an attack upon the Word of God. The enemy targets truth first because doubt in God's Word leads to sin. Ang kaaway po, binibigyan po tayo ng kung saan pag-aalinlangan sa ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi sa binasa natin, the enemy targets truth first. Yung katotohanan, ang target, unang-unang target ng kaaway. Yung lagyan po tayo ng doubt sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito, guard your understanding of God's Word. When we face temptation, remind yourself of Scripture. Every time na tayo ay makakadanas o dadaan tayo sa isang pagsubok, at alam naman po natin na sa mundong ito, puno ng kasinungalingan. Sa mundo po na ginagalawan natin, alam natin na puno ng tukso. Amen po. Lalo na po sa ating pong mga tao na nakakilala na po sa ating Panginoon. Pag tayo bilang isang believer of God, patuloy po tayong tutuksuhin ng kaaway. Naalala niyo po yung binabahagi po sa atin ni Pastor po, na kung saan kapag tayo naniniwala tayo sa Panginoong Jesucristo, nanampalataya ka sa Panginoon, pinagamit mo yung buhay mo sa Panginoon, ikaw yung target ni Satan para mawala ka sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, na kapag tayo po ay nakapagkaisa kay Kristo, dadanasin din po natin yung dinanas ni Kristo. Tayo ay uusigin kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya mapalad ka, kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ka ng pag-uusig sa paglilingkod mong ito. Na hindi dapat natin tinatalikuran ng Panginoon. Amen. Amen. Na kapag tayo po nakaranas ng pag-uusig dahil sa pananampalataya kay Jesus, hindi dapat natin tinatalikuran ng Panginoon. Hindi dapat tayo tumatakbo sa ating Panginoon sapagkat ang sabi ng Biblia na kapag tayo ay nanampalataya at naniwala kay Jesus, normal po na dadanasin natin yung dinanas ng ating Panginoon Jesucristo. So, ang sabi po dito, study the Bible daily. Even simple truths from God can protect you from subtle lies and manipulation in life. Aralin daw po natin araw-araw ang Biblia. Dahil sa simpleng katotohanan mula sa Diyos, ay makapapanatili po natin yung buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo. At sa bawat laban po natin bilang isang mga Kristiyano, bawat palihim na kasinungalingan ng kaaway na ibinibigay niya o patuloy niyang itinatatak sa isip ng tao, ito po ay malalampasan natin kung tayo po ay patuloy na mag-aaral po ng salita ng Panginoon. The Bible says, ang sabi po ng aral o ng Biblia, ang sabi po ng Diyos sa atin, nabasahin po o aralin natin ang salita ng Diyos araw-araw. Dili-diliin mo ito araw at gabi, ang sabi ng Biblia. Araw at gabi, hindi sinabi ng Diyos na aralin natin ang Biblia ng isang oras lamang.
availability. Pag sinabi mong availability in reading Bible, ang ibig sabihin po nito, hindi lang yung free time, not just your free time, but ang gusto ng Lord, every time na meron kang hininga, every time na meron kang lakas, every time gusto ng Diyos, aralin mo ang kanyang salita. Sapagkat alam niyo po ba, minuminuto ng buhay natin bilang isang Kristiyano, minuminuto sa buhay natin, nandyan ang kaaway. Alam ng Diyos na every time, every minute, every second, ang dyan ang kaaway sa tabi mo. Nakabantay. Kaya nga po, isang sabi mo lang na parang nanghihina na ako, Panginoong Jesus. Parang gusto ko muna magpahinga. Alam niyo po ba, andyan si Satan sa tabi mo. Pinapakinggan niya ano man yung sinasambit ng labi mo. Satan is like a roaring lion na kung saan po naghahanap siya ng masisila niya. Na kapag ikaw ay nakitaan niya ng panghihina sa loob mo, kapag ikaw ay nakita niya na nandun ba yung panlalalig mo sa Panginoon, Satan is like a roaring lion na naghahanda para ikaw ay masila. Anong ibig sabihin nito? Naghahanda na kung kailan ka mahina, ang sabi ng Diyos, palalakasin ka niya. Ngunit si Satan, kung kailan ka nanghihina, diyan gagalaw ang kaaway nito para mapalayas ka o mapalayo ka sa presensya ng Panginoong Jesucristo. Ganun po yung nangyari sa time po ni Eva, na kung saan nandun yung time na sabihin po natin yung flesh niya, yung nanaig, instead of her spirit. So ang sabi po dito, knowledge of God's word is the only defense against deception. Ang salita po ng ating Panginoon ay ang tangi po nating weapon para sa gawa ng kaaway sa buhay natin. Amen. Ibig sabihin po ito, without words, without studying the word of God, without knowing sa salita po ng Panginoon, madali kang madadahya ng kaaway. Madali kang mapapalayo ng kaaway. Kaya nga po ang sabi dito, study the Bible daily. Ibig sabihin, araw-arawin mo, minutuhin mo, bawat segundo, kung makakapagbasa ka, basahin mo ang salita ng Panginoon. Hilahin mo si Satan, minuminuto, bawat segundo nakabantay sa iyo. Hilahin mo si Satan, dapat minuminuto ka rin nag-aaral ng salita ng Diyos. Bawat segundo, dapat pagka narinig mo na binubulungan ka ng Diyos na magbasa ka ng Biblia, sunod agad. Amen? Marami po sa atin for sure na kung saan pagka nandun na yung kinokonvict na siya, naririnig niya na yung bulong ng Diyos na magbasa ka ng Biblia, nakita mo na nga dun sa lamesa mo yung Biblia, pero Lord, bukas na lang, inaantok pa ako. Amen po? Amen. Lahat tayo ganyan po. Makakaranas po tayo ng ganyang bagay na kung saan inuudyaman ka na ng Diyos. Inuudyaman ka na ng Diyos na magbasa ka naman, anak. Magbigay ka naman ng time, anak. Study the Bible. Pero Lord, inaantok pa talaga ako, Lord. Pwedeng mamaya na lang paggising ko. Pero paggising, ano kayang ulam namin mamaya? Diba mo? Marami po sa atin na kung saan pinagmamaya natin yung bulong sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, listen the voice of God. Pakinggan natin ang ibinubulong sa atin ng Panginoon. Parang sa gayon, ang sabi po dito, knowledge of God's word is the only defense against deception. Ibig sabihin po kapag tayo ay sumunod sa bulong ng Diyos sa atin, kahit bulungan ka ng kaaway sa kabilang tenga mo, hindi mo yan mapapakinggan sapagkat pinapanaig mo ang Espiritu o salita ng Panginoong Jesucristo. So lagi po natin tatandaan, mahalaga po ang pag-aaral ng Biblia araw-araw po. Sabi po dito, may kita natin, study the Bible. Inaaral niya yung Biblia. And kapag nakabasa po tayo ng Biblia, syempre nandun na po yung mamahalin natin. Sapagkat ang sabi ng salita, ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos. Amen po? Amen. At kapag nakita ng Diyos na tayo po ay natutong mag-aaral ng salita ng Diyos, natutong mahalin ang salita ng Panginoon with
application sa buhay po natin, ganito po ang mangyayari. Tatapakan ng Diyos ang kaaway. Amen? Kapag ikaw ay nag-aral ng salita ng Diyos, kapag pinahal mo yung salita ng Panginoong Jesucristo, makikita po natin, madali na sa ating aapak-apakan na lang natin si Satan. Hindi na po tayo matitipid ng kanyang mga pandaraya. Ganyan po kahalaga ang Biblia. To all his craft and cunning, she is only have replied, "Thus said the Lord," and Satan's sophistries and blandishment would have been vain. Ibig sabihin po niyan, craft and cunning, na si Satan po ay tumutukoy sa kanyang pagiging tuso at mapandig lang. Ibig sabihin, si Satan po ay tuso. Si Satan ay mapandig lang. Kaya ang sabi po dyan, isa lamang po ang kailangang i-reply ni Eva, "Thus said the Lord." Ibig sabihin, no doubt, wala lahat ng bagay. Kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Amen po. Ang sophistries and blandishment po, ito po ay ang mga palihim na kasinungalingan at kaakit-akit na tukso na ginagamit po ng kaaway. Yan po yung mga ginagamit niya sa buhay po ng tao na kung saan payayamanin kita, bibigyan kita ng magandang buhay, bibigyan kita ng kayamanan na hinahangad mo. Diba pangarap mo maging doktor? Bibigay ko yan sa iyo kung tatalikuran mo ang Diyos. Nakakalungkot man po isipin, marami pong tao na nahuhulog sa bitag ng kaaway. Kapag tumagot po tayo sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos, katulad nga po ng sinasabi po sa atin, every preaching po ng ating, na binibigay po sa atin ng Panginoong Jesucristo, bawat aral po na papakinggan natin, na yung Word of God po is our weapon. Sa lahat po ng bagay, yan po yung tanging nating kailangan sapagkat ang sabi nga po natin, diba, kapag dumaan po tayo sa pagsubok, kapag dumaan tayo sa problema, ano po yung iisipin natin? Meron tayo maiisip na, ay ang sabi ng Lord that I can do all things through Him. Ay ang sabi ng Panginoon, lumapit ako sa Kanya at ako'y bibigyan niya ng kapahingahan sa kabila ng aking mga kapaguran. Marami pong sinabi ang Diyos sa Biblia na kailangan po natin itatak sa isip natin para sa tuwing tayo ay darating sa mga bagay po na panliling lang ng kaaway, tayo po ay mayroong panlaban. Amen? Alam niyo po ba, bilang isang Kristiyano, mahalaga po na lagi po natin bitbit ang ating mga Biblia. Natatandaan ko po ang turo po sa akin na every time po nalalabas ako ng tahanan, mamamasyal kami, papasok ako sa eskwelahan, pupunta ako sa palengke, dapat lagi kong kasama yung Biblia. Kasi po, alam niyo po, ang Biblia, ang tangi po natin tagapagsanggalang sa lahat ng bagay. Kapag pumating po tayo sa time na pinanghihinaan tayo, buklatin mo ang Biblia. Alam niyo po, sasagot ang Diyos dyan sa pamamagitan po niya. Ipinapakita po nito ang kapangyarihan ng pag-asa at pagtitiwala sa salita po ng Diyos. Kung ikaw si Eva, ano kayang isasagot mo sa ahas kapag ikaw ay tinutukso niya? Siguro meron po magsasabi sa atin na aayon na, ay oo, masarap na yan. Ganyan. Meron po sa atin for sure na kung saan pag inoferan tayo ng natong ito, sisigil po tayo. Pero ang sabi po dito, isa lamang dapat ang sasagot natin, "Thus said the Lord." Ibig sabihin, no doubt, no denial, wala lahat po ng bagay. Makinig po tayo sa oras ko ito, sapagkat ito po ay napaka-importante po sa buhay po natin. So, ang sabi po, faithful reliance on God's Word repels temptation. Ibig sabihin po, yung pag-asa at pagtitiwala natin sa salita ng Diyos, ito po ay makapaglalayo sa atin sa mga bagay na tukso po ng kaaway. Jesus is tempted in the wilderness. Just as Jesus was tempted by Satan in the wilderness. Ano pong ginawa ni Jesus? He relied completely on Scripture to resist every lie and manipulation by Satan. Each time Satan tried po to twist the truth,
every time po na itong kaaway, tinitwist niya yung salita ng Diyos, yung katotohanan, Jesus responded with God's word. Ano pong sabi ng kaaway kay Jesus nung time po na yun? Gawin mong tinapay ang bato. Anong sabi ng Panginoon? Sapagkat nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Amen. Ano ba po sabi ng kaaway kay Lord? Ang sabi po ni Satan, nakikita mo yan. Sabi niya, lahat yan, ibibigay ko yan sa iyo kung magpapatira pa ka sa akin. Anong sabi ng Panginoon? Siya lamang ang dapat purihin. Amen po? Amen. Alam niyo po, marami po na example na nangyari kay Jesus na nangyayari rin po sa buhay ng tao. Na kung saan kailangan din po natin maging example ang Panginoong Jesucristo. The temptation hinged upon the matter of belief. Ang ibig sabihin po dito, ang sentro po nitong issue po nito, ng tukso na ito, ay hindi lamang po sa ipinagbabawal na bunga nung time na panahon po ni Eva at Adan, kundi kung sino po ang kanyang paniniwalaan. Hindi lamang po sentro yung puno na pinagbawal sa kanila, yung bunga na pinagbawal sa kanila na kainin. Ang sentro po dito, kung sino rin po ang kanyang paniniwalaan. The servant of our Jesus po. Ibig sabihin, sinabi po ng Diyos ang katotohanan sa kanila, ngunit nagkaroon pa rin po ng time na kung saan sinubukan ng ahas na ito na linlangin at pagdudahin itong si Eva. Na kung saan binabaluktot ng serpent na ito yung katotohanan na salita ng Panginoong Jesucristo. Ano pong sabi niya dito sa binasa natin? Sinabi ng Diyos yun. Tapos ano pang sabi niya? Hindi ka mamamatay. Nilalagyan niya ng doubt. Inalason niya yung isip ni Eva ng time po na yun. Ganon din po ang ginagawa ni Satan sa bawat Kristiyano ngayon. Lalagyan niya na kahit ano yung isip mo. Lalasunin niya yung isip mo para hindi ka maniwala sa bulong ng Diyos sa iyo. Ang bawat tukso po ay may kasamang tanong. Amen po? Kung sino yung paniniwalaan natin? Which is Satan or Jesus? Kung ikaw po, sinong pipiliin mo? Satan or Jesus? Jesus. Siyempre, sasabihin po natin Jesus. Pero yun po kaya yung nangyayari sa buhay natin. Na kapag sinabi po kaya na kailangan ko magtrabaho ngayon kasi wala kaming kakainin. Sino kayo yung nasunod mo? Jesus or si Satan? Karamihan po si Satan yung masusunod. Amen po. Kaya nga po napakahalaga po na magbasa tayo ng Biblia. Para nang sa gayon, sa pagbabasa po natin ng Biblia, merong power na nilalagay ang Panginoon o may power na lumalabas sa bawat salita ng Diyos na i-impart yun sa espiritu mo sapagkat sa pagbabasa ng Biblia, by reading the words of God, palalakasin ka niya. By reading the words of Jesus, bibigyan ka niya ng pag-asa sa buhay. By reading the words of God, ipapakita niya sa iyo na mayroong pag-asa sa kanya. Mas makikita mo na mas meron ka ng pag-asa kay Jesucristo. Amen. Would Eve believe God or would she believe the serpent? Tanungin mo nga yung katabi mo. Would you believe God or would you believe the serpent? Amen. Marami po sa atin mas naniniwala po sa serpent kaysa kay God. Pero ang sabi nga po dito, Satan's attack or strategies. Marami pong strategy ang kaaway. Ibig sabihin po nun, ang dapat po natin palang gawin sa kanila pong binasa natin. Dahil sa bawat tukso po na pagsubok, ito po ay pagsubok ng pagtitiwala natin sa Diyos. Bawat tukso ng kaaway sa buhay mo, yan po ay mayroong kalakip na pagsubok ng pagtitiwala. Na kung saan ka magtitiwala kay Jesus o sa kaaway. Pero kapag pinili po natin maniwala sa Diyos kaysa
makiisa sa anumang tinig sa mundong ito, mananatili tayo sa katotohanan at malalayo po tayo sa pagkahulog ng ating mga espiritu. Malalayo po tayo sa pagkahulog ng ating espiritu. Malalayo tayo sa pagkahulog sa kasalanan. Amen po? Ibig sabihin, ano po bang kailangan natin gawin po dito? Yung mga desisyon po natin sa buhay, kailangan pinag-iigihan po natin pag-isipan yan. Kung ito ba ay makalalagay sa atin sa kapahamakan, kung ito ba ay nakabatay sa salita ng Diyos, o naaapektuhan po ba yung paglilingkod natin sa mga bagay po na desisyon po natin sa buhay. Kailangan po laging natin pinag-iisipan yan. Kailangan meron tayong Bible. Kailangan meron tayong Word of God na siyang magiging guide po natin sa lahat ng bagay sa buhay po natin. Amen. So number 1, Satan's attack or strategies. Marami po sa atin na ginagawa ang kaaway. Ano po ba yung mga bagay na yon? Sabi po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, be alert and sober of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Katulad ng sinabi natin kanina, Satan is like a roaring lion na kung saan marami siyang gagawing pamamaraan sa buhay mo para ikaw ay patuloy na mapalayo, patuloy na hatakin ng kaaway palayo kay Kristo. So sabi natin, Satan's attack or strategies, ano po ba yung mga bagay na ito na ginagawa ng kaaway para tayo ay patuloy na mapalayo sa ating Panginoon? Una, doubt. Nilalagyan niya ng doubt o pagdududa ang isip mo para hindi ka maniwala sa bawat bulong sa iyo ng Panginoon. Ang sabi po sa verse sa binasa natin kanina sa chapter 1 verse 3, ang ahas ng pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Dito pa lamang nilalagyan niya na ng doubt si Eva sa bawat salita na binitaw na ng Diyos sa kanila. Satan made Eve question God's instruction. Naalala niyo po yung pinreach po ng ating pastor sa harapan po, na kung saan yung God's instruction po, na minsan po hindi natin nasusunod yung God's instruction, kaya nagkakamali po tayo sa bawat hakbang natin sa buhay. Don't let doubts about God's promises or command lead you to disobedience. Kailangan po natin maniwala sa salita po ng Panginoon, hindi po sa bawat kasinungalingan ng kaaway. Ano pa po? Una, strategy ng kaaway, lalagyan ka niya ng doubt or pagdududa sa isip mo sa bawat salita ng Diyos. Pangalawa, denial. Satan directly contradicted God's word, attempting to make Eve disbelieve. Ano pong sabi? Satan directly contradicted God's word, attempting to make Eve disbelieve. Tinatry ni Satan, ng serpent na ito, na pawalain yung paniniwala ni Eva sa salita ng Diyos. This described how Satan approach was to oppose God's command. Ibig sabihin po nito, nagtatanim nga siya sa isip ni Eva, nagtatanim siya sa isip ng bawat isa ng doubt, ng pagdududa sa bawat instruction na binibigay sa iyo ng Panginoong Hesukristo. The goal of these tactics of Satan po is psychologically and spiritually. Ano pong ibig sabihin nito? To cause disbelief, distrust, and ultimately disobedience to God. Yun po yung unang tactics po ni Satan. Lagyan ka ng doubt. Pangalawa, yung denial. Yung hindi mo paniniwalaan. Yung bibigyan ka niya ng disbelief sa bawat salita na binitawan at tinatak sa iyo ng Diyos. Dito na papasok na pati sarili mong pananampalataya, tatanungin
lalagyan mo ng question sa isip mo. Ano po bang kadalasan na nagiging question ng mga Kristiyano sa bawat paglilingkod nila? Na ito ba yung will ni Lord? Ito ba yung gustong buhay sa akin ng Panginoon? Gusto niya ba na maglingkod ako? Alam niyo po, meron po ako naririnig po na kung saan po, napakamali pong response. Sapagkat meron pong time noon na narinig ko lamang po na ini-encourage po ng isang lingkod ng Diyos na maglingkod sa Panginoon. Tapos ang sagot niya, in God's time kung will ni Lord. Mali po, di ba? Bakit po naging mali? Sa tingin niyo po ba hindi will ng Lord na paglingkuran mo siya? Sa tingin niyo po ba hindi will ng Lord o hindi karangalan sa Panginoon na paglingkuran siya? Bakit po ganun kadalasan na nagiging response ng mga tao? Na kapag ini-encourage sila ng isang lingkod ng Panginoon na mag-serve ka, magbigay ka ng buhay sa Panginoon, magbigay ka ng time, bigyan mo ng panahon ng Diyos sa buhay mo. In God's time, in God's perfect time. Kung will ni Lord na mag-full-time ako sa church niya, kung will ng Lord na mag-full-time ako sa gawain niya, alam niyo po, napakamali po. That is so wrong po. Bakit po? Will ni Lord na paglingkuran mo siya. God created us. God created the man para po purihin siya. Hindi po para magtrabaho sa mundo nito. Hindi po para magpakasasa sa bawat kayarangan ng mundo nito. Hindi po para magsaya lamang sa buhay ng ito. God created you. God created you para bigay mo yung buhay mo sa Kanya. God created you para ibigay mo yung panahon mo sa Kanya. Kasi tayo nga po yung kapalit ng one-third of the angel na hinatak pababa ni Lucifer. Anong reason? Anong purpose ng buhay mo? Purpose ba ng buhay mo para lamang magpayaman? Purpose ba ng buhay mo na makapagtapos ka ng pag-aaral? Purpose ba ng buhay mo na alagaan ng sarili mo? Hindi po. The purpose of life, kung bakit binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, kung bakit binigyan tayo ng hininga, kung bakit mabubuhay ka sa mundong ito, because the purpose of God in our lives, ay yung bigyan siya ng papuri. Yung gawin natin, yung nararapat po na pagsamba sa Panginoon. Kasi tayo po yung kapalit ng mga anghel na nagpupuri kay Yahweh. Hindi naman po nagtatrabaho yung mga anghel noong araw. Hindi naman po sinabi sa Biblia na yung mga anghel na yun, doctor sila, engineer sila, architect sila, nakapagtapos sila ng law, teacher sila, o anumang bagay. They are worshipers of God. Nakapagpuri po sila ng Panginoon. So bakit po tayo nilikha ng Diyos? Bakit ang nangyari po sa mundo natin? Mas napapahalagahan po ng mga tao yung mga bagay sa buhay nila. Bakit mas napapahalagahan ng mga tao yung gusto nila na maging titulo nila sa buhay? Eh, ang gusto naman po ng Lord, the purpose of life naman po ay maglingkod sa Panginoon. Hindi naman po sinabi ng Lord na kailangan, anak, para makapasok ka sa langit, kailangan matalino ka. Kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral. Kailangan maganda yung titulo mo. Kailangan maganda yung sweldo mo. Kailangan malaki yung sweldo mo. Hindi po. Sapagkat ang sabi ng Diyos, kahit sino po tayo, kapag nakita ng Lord na nahihirapan, nagpakahirap po tayo, in a way po na kung saan binigay natin yung sakripisyo ng buhay natin sa Kanya, doon po nalulugod ang Panginoon. Hindi po nalulugod ang Diyos para sa matatalino. Sapagkat ang sabi ng Biblia, tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon. Ngunit ang sabi ng Lord sa Biblia, mas nakalulugod po yung taong walang alam, kundi ang manampalataya lamang sa Panginoong Hesus Kristo. Amen po? Amen? Tanungin nyo nga po yung katabi nyo. Tanungin nyo nga po, ano pong gusto mong maging paglaki mo?
Sabi po nila, diba? Bakit, ewan ko po kay pastor ko po ata narinig yun. Bakit tinatanong nila yung mga bata na anong gusto mo paglaki mo? Kaya tuloy ang naging sagot ng mga bata, gusto ko maging engineer. I want to be a doctor. I want to be a lawyer. Wala man lang nagsabi na, I want to be a servant of God. I want to be a pastor. I want to be a worship leader. Wala pa po, amen. Siguro po sa mga teacher po natin dito, kapag tinatanong po natin yung mga bata po na kung saan, anong gusto mo paglaki mo? Ang narinig natin kadalasan po, I want to be a doctor, gusto ko maging police, para hulihin ko yung bawat kriminal. Marami po siguro ganun. Pero wala pa tayong narinig na, I want to be a pastor, I want to be a servant of God. Amen po. Alam niyo po, let's go back to our topic po. Ganyan po tayo nililin lang ng kaaway. Tinitwist niya po sa isip natin yung purpose of living po natin sa buhay na ito. Amen. Una, nilagyan ka niya ng doubt. Pangalawa, nilagyan ka ng denial para magkaroon ka ng pagdududa or ng disbelief sa salita ng Panginoon. Pangatlo po, delusion. Sino po dito yung mga delusional? Marami po bang mga delusional dito? Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, yan po ay isang tactics po ng kaaway para tayo ay mapalayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Satan made disobedience seems beneficial, good for food, pleasing to the eye. Sabi po sa verse 5, sa Genesis chapter 3, verse 5, basahin po natin. Sabi po dito, sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Kaya tuloy, ito si Eva, noong time na yon, parang naging maganda sa paningin niya itong prutas, itong bunga na ito. Parang naging maganda sa paningin niya itong bunga na ito na parang masarap ito kainin. Parang, sabi dito, good for food. Ganon din po tayo. Kapag nagkaroon po ng offer sa buhay natin, na malaki yung sweldo doon na, i-grab agad natin. Hindi man lang natin pinag-isipan na, will kaya ni Lord ito? Blessing kaya ito ng Lord? Tandaan po natin, there is two blessings. Isang blessings na coming from God and blessings that coming from Satan. Yung blessings that coming from Satan, ito po ay kapag nakapaglalayo sa iyo sa panahon, na magbigay ng panahon sa Panginoong Jesucristo. Satan made disobedience seems beneficial, sabi po dyan. So, ibig sabihin, Satan's strategy here was to make sin appear attractive or beneficial. Ibig sabihin, di ba po, yung mga bagay nga po na sa mundong ito, akala natin isang magandang opportunity. Akala natin isang magandang pamamaraan ng Diyos, pero di natin alam, tactics pala yan. Strategy pala ni Satan na gawing maganda sa paningin ng tao yung bawat ino-offer niya. Hindi ka naman niya papakitaan ng pangit na bagay. Amen? Hindi ka naman papakitaan ng kaaway ng bagay po na kung saan hindi makakaakit or matatakot ka. Papakitaan ka ng kaaway ng maganda sa paningin mo. Sapagkat once you grab it, bye-bye ka na kay Lord. Diba po? Nakakalungkot pong isipin na dinidistort po ni Satan yung katotohanan. Nililin lang po tayo ng kaaway. Kaya nga po napakahalaga po na nagbabasa and nagkakaroon tayo ng foundation of words of God. Para nang sa ganun po, hindi po tayo magkamagaya kay Eva. Na kinagat niya yung panlilin lang sa kanya ng kaaway. Amen. In our lives, we also face temptations. Amen po. Amen. Especially po sa lahat po sa atin naglilingkod sa Panginoon. Minsan po, na-excite tayo sa mga bagay sa mundo. Minsan, na-excite tayo kapag nakakakuha tayo ng reward sa mundo. Pero alam niyo po, mas ma-excite ka kapag si Lord yung naging reward mo. Amen po. Amen. Kaya nga po, kailangan maging aware po tayo sa lahat ng bagay. Maging aware po tayo sa bawat
ino-offer or meron tayo sa buhay na ito, dapat lagi po natin tinatanong ang Panginoon kung ito po ba ay galing sa Kanya or hindi. Kung ito ba ay makapagpapalapit sa Kanya or makapaglalayo pa. Evaluate what seems beneficial in life by God's standard. Not worldly appeal, instant gratification often hides long-term consequences. So, ibig sabihin po nito, ito po ay pamantayan na kung saan dapat po hindi maging parang beneficial sa atin yung mga bagay sa mundo pong ito. Sapagkat tandaan po natin, this world is full of lies. Lahat po sa mundong ito, lahat po yan ay pinagaharian ng kaaway, pinagaharian ng kasalanan. So dapat po sa atin, katulad po sa atin po na tinuturo po sa atin ng pastor po natin, na kailangan isipin po natin na ito pong gagawin natin ay naaayon sa kagustuhan o kalooban ng Diyos. We must acknowledge Him. Sabi nga po ng Biblia, acknowledge Him and He will direct our path. Alam po, ang Panginoon hindi ka naman pababayaan. Hindi ka naman hahayaan ng Diyos na kapag iniwan mo yung bagay sa buhay mo, talagang papaiwanan niya sa iyo. Ang Lord, sinusubok ka lang kung kanino ka magtitiwala. Sinusubok ka lang ng Panginoon kung pipiliin mo siya sa buhay mo or hindi. Kaso ang nangyayari, nasusubok tayo ng Diyos. Di ba po? Kaya kailangan po, lagi natin iisipin, bawat decision in our lives, bawat hakbang na gagawin po natin, isipin po natin lagi, makapagbibigay ba ito ng kalwalhatian sa Panginoong kong Diyos? Para hindi po tayo magaya kay Eva, na kung saan nalinlang po ng kaaway. So, pangalawa po, Satan's attainment. Yung una, Satan's attack, yung strategies ni Satan para tayo ay malinlang. Pangalawa po, Satan's attainment. Genesis chapter 3 verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Inigan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nakita ba natin, dinamay pa ni Eva si Adan? Nandamay pa! Parang si Satan po, nung time na nahulog siya sa langit, nandamay pa siya ng mga anghel. Kaya po napakahirap po talaga kapag tayo po ay nalinlang ng kaaway. Una po, Eve's deception. Ano po bang ibig sabihin ng Satan at Satan's attainment? Ito po ay yung katagumpayan ni Satan sa buhay ng tao. Ito yung napagtagumpayan ni Satan ng dahil sa tao. Amen. Una po, yung Eve's deception. Nagtagumpay si Satan dito. Nagtagumpay yung serpent na malinlang at madaya itong si Eva. Eve believed the serpent over God. Tayo po kaya, sino kayang mananalo po sa atin? Ang Panginoon kaya o ang Diablo? Napaka-importante po ng bagay po nito. Na kailangan i-remind natin yung sarili natin na dapat hindi natin hayaan si Satan na magtagumpay sa bawat plano niya sa buhay mo. Kaya kailangan kung ikaw man ay nakikita mo na nangyayari sa buhay mo na nilalayo ka sa Panginoong Jesus, kailangan mas pagtagumpayin mo si Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, magtagumpay sa iyo si Kristo. Magtagumpay sa iyo si Kristo. Pangalawa, Adam's disobedience. Adam followed Eve, showing the danger of peer influence and lack of accountability. Pati si Adan, natukso na rin po. Pati si Adan, nakiisa na rin po sa kasalanan. Ang sabi ng Biblia, do not conform to the pattern of this world. Ang sabi ng Biblia sa atin, dapat hindi ka makompromise sa mundong ito. Sapagkat ganyan po ang mangyayari. Magtatagumpay si Satan sa buhay mo. Faith in God's Word
protect you from deception. Basahin po natin. Faith, In God's word protects you from deception. nauunawaan po ba natin yung sinabi po dyan? Amen. Yung pananampalataya at pagtitiwala po natin sa salita ng Panginoon, ito po ay makapagliligtas sa atin sa bawat tukso ng kaaway. Amen. Yung pananampalataya at paniniwala po natin sa salita ng Diyos, ito po ay malalayo tayo into bait of Satan. Reading the Word of God, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Kaya kung minsan nakikita po natin na bakit parang hindi nagiging tama yung lakad natin, kung bakit parang kahit anong gawin natin hindi nagiging tama. Because we need to read the Word of God, because the Word of God guides us, because the Word of God leads us. When we don't know the answers, go to the words. Kapag ikaw ay nagkamali sa buhay mo, sa paglakad mo, sa paglilingkod mo, go to the Word of God. Don't just say, ay hindi naman ako naririnig ng Diyos. Ay kahit ano naman gawin kong pag-aaral sa salita ng Diyos, hindi naman ako pinapansin ng Diyos. Stop saying that God is silent when your Bible is closed. Amen. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, kung hindi ka marunong na kahit in private time mo, sa sarili mong kwarto, hindi ka marunong lumuhod sa Lord. Na kapag ka nandito ka lang sa church, nagbabasa ng Biblia, nandito ka lang sa church, nagpupuri sa Panginoon, nandito ka lang sa church, umiiyak sa Panginoon, huwag mo sasabihin na hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Huwag mo sasabihin na hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin mo. Kung ikaw ay hindi naman in front of prayer. Kung ikaw ay hindi naman under the influence of Word of God. Alam niyo po, kaya ka madaling madaya, kaya ka madaling mahatak ng kaaway, paalis sa Panginoon, kaya ka madaling tumitaw sa Diyos, because wala kang nabibuild na house in Jesus. If you're building your house on the rock, if you're building your house on Jesus, then you will be able to be founded in Word. You need to be founded, rooted in the Word of Christ. Amen. This is truth in a world that's full of lies. Ito po yung katotohanan, mga kapatid. Ito pong Biblia na meron tayo. Itong salita ng Panginoon. Ito lamang po yung katotohanan sa lahat ng pandaraya ng kaaway. Ang salita ng Panginoong Jesucristo, ito lamang yung katotohanan sa lahat sa mundong ito. Sa lahat ng mga kasinungalingan, sa lahat ng pandaraya ng kaaway, ito lamang salita ng Diyos ang katotohanan. Hindi ang desisyon mo, hindi ang sinasabi ng katabi mo, hindi ang sinasabi ng mga magulang mo, hindi ang sinasabi ng kahit ano o kahit sino sa mundong ito. Only the Word of God, only Jesus, siya lamang ang katotohanan. Amen. Pwede pa ba natin palakpakan ng Panginoon? Alam niyo po, kung bakit po natin sinasabi na ang salita lamang ng Diyos ang katotohanan? Because this is our source of truth. This is our food. Pagkain ng Espiritu natin. This is what guide us and lead us and this is not just words. Hindi lamang po ito basta book. Hindi lamang po ito basta salita. Hindi lamang po ito basta na kailangang basahin. Hindi lamang ito basta alamat. Hindi lamang ito basta parabola. Ito po ay katotohanan na ang magaling sa buhay natin. Patungo sa kaliwanagan. Patungo sa buhay na walang hanggan. This is not just letters, but this is the letter of life. Amen. This is the letter of salvation. This is the love letter of Jesus.
Jesus is the Word, and the Word is Jesus. Kaya napaka-importante po ng salita ng Panginoon. Kanina po, Satan's attack, yung strategies niya, ano po yung una? Yung una po sa Satan's strategies, doubt. Pangalawa, pangatlo, delusion. Ngayon naman po tunghayan natin, the result of the fall. Genesis chapter 3, verse 8 to 9. Ano po kaya yung resulta ng time na nahulog sa bitag ng kaaway ang mga tao? Alam niyo po, during this time, may appointment po sila with God. Si Eve and Adam, meron silang date kay Lord. Meron po silang sinet na time na makikita sila ng Panginoon. Pero right after, nung sumuway po sila sa pinag-uutos ng Diyos, nagtago po sila. Ganon din po tayo. Kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan, lumalayo ka sa Diyos, instead na ilapit mo pa yung buhay mo sa Panginoon. Maraming nagsasabi na nag-church kayo, pero ganito, ganyan. Hindi niyo po maalam, kaya nga po tayo nasa church because we are sinners. Ang sabi ng Panginoon na parito siya para sa mga makasalanan. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" Nakita po natin na naka-highlight po dyan. In the cool of the day. Kung ngayon po, hindi po natin yan hindi po natin yan maiintindihan. Pero noong pong araw sa kanila, kapag sinabing in the cool of the day, ibig sabihin, meron po silang tagpuan ng Panginoong Jesucristo. Meron silang date, meron silang appointment with God. Yan po yung ibig sabihin nun. Alam niyo po, yung pagkahulog po ng tao, nakita po natin, meron pong dinestroy ang kaaway. Noong una, alam po natin, ang alam lang po natin, na napahiwalay po tayo sa Diyos Ama. Napahiwalay po tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Nagtago po sila nung sila po ay nakakasala. Then the man and his wife heard the sound of the Lord. Sabi po dito sa highlight, they hid from the Lord God among the trees of the garden. Ibig sabihin po, nagtago sila kasi nakagawa sila ng kasalanan. Pangatlo po, but the Lord God called to the man, "Where are you?" Alam niyo po, una pa lamang naman po, ang Diyos na ang humanap sa atin. Ang Diyos na ang pumili sa atin. Hindi po tayo yung naghanap kay God. Hindi po tayo yung unang humanap sa Panginoon. Si Jesus po ang unang humanap po sa atin. Kaya nga po, nandito ka ngayon sa oras nito, nakakakilala ka sa Lord, pinapagamit mo yung buhay mo sa Panginoon, sapagkat hinanap ka ng Diyos. Ano po sabi ng Biblia? Handa pong iwanan ang 99 na tupa para po sa isang nawawala. At ikaw yun, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Ayan. The fall destroys our, number 1, relationship to God, our King. Satan rules over the nations. This is the time to have fellowship with God, yung in the full day po. Ibig sabihin nun, sa time po natin ngayon, ginos natin ng Lord. Kumbaga, sa word nila, sa salita ngayon ng mga millennials, Gen Z, yan po ay yung ghosting na tinatawag. Yung time na may appointment ka with God, tinawag ka ng Panginoon, nakipagkasundo ka sa Panginoon na makikipagkita ka sa Kanya, ngunit ginos mo ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, ginos mo ang Lord. Ginos mo ang Lord. May ghosting pala na nagaganap din po sa Kristiyano. Amen? Sabi po dyan, Satan rules over the nation. Our world is under the authority of Satan. Ito po, ito yung time na kung saan yung relasyon natin or relationship between man and God ay nawala. Nasira po. Pinalaya sila sa Garden of Eden. At anong ginawa po ni Yahweh? Pinabantayan niya sa kanyang mga anghel
yung Garden of Eden para hindi na po makabalik dito si Eva at si Adan. Pero ito po ay act of grace. Mamaya po tatalakayin natin kung ano yung act of grace na to. The time po na nagsisimula ng pamilya si Eva at saka si Adan. Sa lahat po ng bansa, yan po ay nanggaling. Even us, nanggaling po tayo kay Eva. Nagsimula po sila. Sila po yung mga kaninunuan po natin. At noong time po na nagsimula po si Eve and Adam na gumawa ng isang pamilya, they are under the authority of Satan. Because your king, si God, nireject po ng mga tao. Just like Eve and Adam. Nireject nila ang Lord. Nireject nila yung voice of God. Nireject nila yung utos sa kanila ng Panginoon. At dahil po doon, yung mga nation, yung mga ethnics noong araw po, ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nandun po, kung alam niyo po yung sinulat po ni Moises na book, yung story of Moises, na kung saan yung mga kasama niya po, nakita niya na sumasamba sa gintong, sa guyang ginto. Ano pa po? Yung sumasamba kay Baal, sa story of Elias, na kung saan napatunayan po ni Elias na mas totoo yung Diyos na pinupuri na kaysa kay Baal. Sino pa po? Yung mga Diyos-Diyosan sa Biblia na sinasamba nila. Yung kay, the story of yung tatlong magkakaibigan po, si Shadrach, Meshach, and Abednego, na kung saan yung statue, yan po ay Diyos-Diyosan din po na pinakasamba sa kanila. Marami po ngayon Diyos-Diyosan ng tao. Kaya marami na rin po ngayon na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa buhay nito. Yung pag-aaral mo, yung kung yan ay nagiging busy ka sa trabaho mo, nagiging busy ka, napapalayo ka sa Panginoon, hindi lamang po basta yung alam natin ng mga statue po dyan, ng mga Diyos-Diyosan, hindi lamang po yan. Maging po yung bawat pinagkakaabalahan natin sa mundo ito, yan po ay Diyos-Diyosan po ng buhay natin. And that's part of the result of fall. Yung fall of man po. Isa po yan sa resulta. Marami pong sumamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Makalimutan nila, nawala yung belief nila sa nag-iisang Diyos. Yan po ay part of result of the fall. Lahat sila napaisailalim po sa kapangyarihan ni Satanas. Until now, lahat po tayo nakasapailalim tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Sapagkat nalalay tayong kasalanan sa dugo po natin. Kaya nga po ngayon, ibinigay si Jesus para po tayo ay manumbalik sa relasyon natin sa Diyos Ama na nasira dahil po sa nangyari po ng kasalanan. Number 2 po na nasira is the relationship natin with our fellow human beings. War, abuses, corruption, suffering, hatred, and brokenness. As we notice in Genesis chapter 3, after po na mahulog ni Eve and Adam sa kasalanan, nagkaroon na po sila ng hidwaan. Nagtalo na po agad sila sa harapan ni Yahweh. Ano pong sabi ni Adam? Ito po kasing babaeng ito na binigay niyo sa akin, pinakain ako ng prutas, ng bungang iyon. Diba po? Relationship with our fellow human beings. Kaya nagkakaroon ng gera sa iba't ibang bansa. Kung bakit nagkaroon ng mga alipin o inaalipin sa iba't ibang bansa. Nagkaroon ng korupsyon sa bawat bansa. Nagkaroon po ng hatred. Yung isang magkapatid, isang magkaibigan, yung magnanay. Marami po sa atin na nasira dahil po sa fall of man. Brokenness. Sa rin po yung bagay niya. At kung titignan din po natin, sa Genesis chapter 4 verse 8, ito naman po yung magkapatid. Sino po nakakilala or nakakaalam ng story po na yun? Genesis chapter 4 verse 8. Na after po ni Eve and Adam, sumunod naman po yung mga anak nila, which is si Abel at si Cain. Ano po nangyari dito? Ano po nangyari kung babasahin po natin or titignan po, aalalahanin natin ng story? Tinawag po, nakita po natin na meron po nangyari ditong pagpatay. Amen po. Pwede po ba tayo makibuklat
sinulat sa Genesis chapter 4 verse 8. Para po mas malinaw po kung ano yung nangyari doon, kung ano yung nasira sa atin, bakit nasira yung fellow human beings po natin. Dahil ang sabi po dito, yung story po naman kay Abel at kay Cain, Genesis chapter 4 verse 8, ang sabi po dito, isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Ano pong sabi sa dulo? Pinatay ni Cain si Abel. So yan ay simula pa lamang po. Yan ay simula pa lamang na kung saan unti-unti nagkakaroon ng resulta yung pagkahulog ng tao sa kasalanan, sa bait of Satan. Una po, yung relationship po natin with God, our King. Pangalawa, yung relationship with our fellow human beings. At ikatlo po, relationship with nature and the environment. Chaos, calamities, sickness, disease, death, and decay. Ano pong ibig sabihin yan? Dito na po papasok yung kahirapan. Dito na po pumasok na kung saan ang nangyari po, yung lalaki, maghihirap siya, pagtatrabahuan niya, yung ikabubuhay ng kanyang pamilya, at yung babae ay mahihirapan naman po sa panganganak. Diyan na po pumasok yung kung saan din po sa Genesis chapter 3, 17 to 19, na kung saan kahit anong gawin nilang pagtatanim, mahihirapan po sila na palaguin o patubuin ito. Kung alam niyo po yung story po na yun sa Bible, na kung saan na kahit anong gawin nila, nahihirapan silang magtanim sapagkat sinumpa din po kahit yung lupa na pinagtataniman. Kaya nga po, napaka-importante po nito. Sino po dito yung may mga bukid? Sino po dito yung may mga halamanan? Sino po dito yung may mga tanim? Importante po na malaman po ninyo na kapag lumayo rin po kayo sa Panginoon, hindi lamang po ito literal na pagtatanim. Sa buhay po natin ito. Kapag lumayo po tayo sa Panginoon at dahil sa fall of man na to, yung resulta niya magkakaroon po ng kahirapan na kung saan pagtatrabahuhan po ng tao ng gusto yung bawat ikabubuhay niya. Even the nature is under curse. Even po sa buhay ng tao, sabi po ng Diyos, you shall surely die. Ang sabi ng Panginoon, nagkaroon din po ang tao ng kamatayan. Wala naman po talaga dapat kamatayan ng tao. Ngunit po dahil sa nangyari po ito, dahil sa pagpasok ng kasalanan sa buhay natin, nagkaroon po ng kamatayan ang buhay ng tao. Ibig sabihin, dito po papasok yung decay, yung death of life. Malawak po ang relationship natin into environment and nature. Yung chaos and sickness po, kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa buhay mo, kung bakit nagkakaroon ng karamdaman sa bawat pamilya mo, kung bakit nagkakaroon ng disease, yan po ay dahil sa fall of man na nangyari po. Yan yung resulta nung time na nakapasok si Satan sa buhay ng tao. Ano po? Yung calamities. Nakita po natin, kakaiba na po yung mga bagyo, yung mga lindol, kakaiba na po. Yan po ay resulta rin po ng pagsuway ng tao sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, kung hindi po natin pupurihin ng Diyos ang mga bato, ang kanyang pagpupurihin. Amen. Nakakatakot po yun kapag pinagpuri ng Diyos ang mga bato, ang mga calamities. Nakakatakot po yun kapag wala po tayo sa Panginoon. And that is, sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, that is because of one sin and death through sin. Yan po ay dahil sa nangyari kay Eve and Adam po. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death come to all people because all sin. We are fall short in the glory of Christ Jesus. Ano po? Application po natin sa buhay natin. Understand that the gospel, sabi po niya,
and that is because of one sin and death through sin. Understand that the gospel or Christ is God's only solution. Gospel is comprehensive. Ibig sabihin po niya, meaning, Jesus is the solution sa brokenness po ng creation. Ibig sabihin, kaya ipinadala ng Diyos itong si Jesus para siya yung maging mediator natin at mapanandalik tayo sa relasyon natin sa ating Diyos Ama. Jesus is the solution. Pangalawa, understand that you have a holy calling to serve God. Not just preachers, not just evangelists, not just prophets, even doctors and etc. Even engineering, even architect. Kung yan ay hindi nakapagpapalayo sa iyo sa Panginoon, yan po ay calling din po sa atin. Kasi noong time po, ngayon, may ginamit din pong mga doctor ang Panginoon. Kagaya po sa panahon natin ngayon, ginagamit niya ang mga doctors para po tayo ay mabigyan solusyon sa bawat nangyayari sa buhay natin. Kung sino man po yung naka-invento ng mga medicines, yan po ay calling din po sa kanila ng Panginoon. Nakita po natin napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Kasi hindi lamang po basta tayo nilikha ng Diyos, binigyan kahit na lang ang nangyari po, yung fall of man, kahit na sumuway tayo sa Panginoon, still, God is good. Binigyan niya pa rin tayo ng mga bagay na pangangailangan po natin sa buhay po natin. Pangatlo po, understand that Christ, the Prince of Peace, restore all our relationships. Ibig sabihin po nito, kaya po ibalik ng Diyos ni Jesus, the birth of Jesus Christ can make us good terms or in good terms to God, Father God in heaven. Pinanganak po si Jesus para po tayo ay bigyan ng kaligtasan. Jesus is born para po tayo ay magkaroon muli ng pag-asa. Pinanganak po si Jesus para tayo po ay muli ibalik ng Diyos sa beauty and bounty which is the Garden of Eden. Alam niyo po, ang sabi po natin, yung Garden of Eden, punong-puno po yan ng bagay na pangangailangan ng tao, the beauty and bounty. Pero alam niyo po sa panahon po natin kung sino po yan. Kung sino po yung Garden of Eden, yan po ay si Jesus. Once Jesus born into your life, into your heart, Jesus can make you good in good terms. At kaya niyang ibalik yung relasyon natin sa Panginoon. Jesus is our mediator. Jesus is our salvation. Jesus is answers to all our prayers. Jesus is the answer sa lahat po ng bagay sa buhay natin. Kaya po napakabuti po ng pag-ibig po ng Panginoon sa atin. Sapagkat patuloy pa rin po ibinigay sa atin. Binigyan pa rin po tayo ng chance ng Panginoon para tayo ay muling makapamuhay sa kabanalan ng Diyos. Kayo po ay magsitayo sa oras na ito. Why is it important to know that what sin destroys or Christ restores? Kailangan po alalahanin natin lagi na ang Panginoong Jesucristo ay laging nariyan. Nagkamali ka man sa buhay mo, nagkamali ka man sa past mo, marami ka mang kasalanan na nagawa sa past mo. Remember, there is Jesus, there is God, that will heal you from the past. God is good. God is good all the time. Kay Kristo lang.
kanina. Na dahil sa Panginoong Jesucristo, because of the birth of Jesus Christ, lahat ng kasalanan natin kinalimutan ng Diyos. Tinawag ka ng Panginoon sa pangalan mo at hindi sa kasalanan mo. Si Jesus, ready siya na iligtas ka. Ginawa niya na nga yun nung nagpapako siya sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus, kahit anong kasalanan mo, handa kang patawarin ng Diyos. Sapagat ang sabi ng salita ng Panginoon, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Pinanganak ang Diyos para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Salvation is meant to make a difference in the way we live. Dahil ligtas ka na, dahil niligtas ka ng Diyos, kailangan nagkakaroon ka ng pagbabago sa buhay mo. When we get to know Jesus, when we spend time praying, when we spend time reading His words and walking in the Spirit, our lives begin to change. Kailangan may pagbabago na. At dahil sa nangyari, ipapulot man, nung time na sumuway sila, yung sumuway yung tao sa Panginoon, na mawalay tayo. Ngunit nandiyan ng Diyos, nandiyan si Jesus, para ikaw ay matunggalin, para ikaw ay bigyan ng kaligtasan ng Panginoon. Maybe the reason why walang change sa buhay natin is because you're asking God to guide your footsteps, but you're not moving your feet. You're asking God na i-guide ka na. Na ituwid na yung landas mo, pero ikaw hindi mo minumove. Hindi ka nagmamake move. Pero ikaw ay patuloy tungo sa tuwid na daan ng Panginoon. Maybe the reason why walang change sa buhay mo is because you want to walk on water, but you're not stepping out of the boat. Kung gusto mo magkaroon at makapanumbalik yung buhay mo sa Panginoong Jesucristo, make move! Gumalaw ka! Make move to Jesus! Sapagat sa pamamagitan yan, at the same time, sa pananalangin mo sa Panginoon, sa paghiling mo na Panginoon, gusto ko magbago, Panginoon, gusto ko mabago yung buhay ko, Panginoon, sa pagdating mo, gusto ko makasama ako, make move! Kumilos ka! Gumawa ka sa Panginoon. Because faith without action is dead. Kung sasabihin mo lang na Panginoon, gusto ko maglingkod sa iyo, gusto ko mag-serve sa iyo, pero hindi ka nag-make move, walang mangyayaring change sa buhay mo. Walang mangyayaring pagsama sa kaharian ng Diyos. Listen to the voice of God. Sa oras na ito, bumubulong ang Diyos sa iyo. Bumubulong ang Diyos na manumbalik ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. At sa oras na ito, handa kang iligtas at isama ng Diyos sa nalalapit na pagdating niya. Kaya sa oras na ito, we don't know kung anong mangyayari kinabukasan. Wala tayong idea kung tayo ba ay makakasama sa pagdating ng Diyos. Kasi alam natin sa sarili natin na hindi pa sapat, not enough yung mga nagawa natin. Yung mga past achievements natin. Walang saysay kung ngayon nalalapit ka na sa Panginoon. God wants you to be saved. So listen to the voice of God. Listen to Him. Listen to His words. Believe in Jesus. Believe in His word. Sa pagkakasal ng Panginoon. Hindi ba tayo ay magkakataon na galing sa
lamang po, ihanda na natin ang ating sarili. Make move to Jesus. Sapagkat hindi pa natin alam kung ano po ang mangyayari next year o sa mga susunod na araw. Narinig po natin lagi, Jesus is coming soon. Jesus is near to come. Huwag na natin antayin na tayo pa ay magsisi sa huli. Have change. Pabuhin mo na lahat sa buhay mo. Just like John the Beloved, kung paano siya nagpakalinis habang inaantay niya ang pagbabalik ng Panginoon. Let's do it. Magpakalinis din tayo. Magbigay tayo ng time sa Panginoon. Make Him priority of our lives. Para nang sa gayon, lahat tayo ay makasama sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan, Panginoon. Tunay kang tapat, tunay kang mabuti sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mo kami iniingatan, patuloy mo kami pinapaalalahanan sa buhay na ito. And Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, na mayroong pag-asa sa iyo. Na alam namin, Panginoon, Lord, kami po ay isasama mo, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang aming kailangan, ikaw lamang ang aming pag-asa sa buhay nito, Panginoon. Ikaw lamang ang aming kaligtasan, Panginoon. Lord, walang iba sa mundong ito ang makapagpantay sa kapangyarihan mo. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Yahweh. Kaya sa oras nito, Lord, maraming salamat sa lahat ng iyong kabutihan at sa bawat salita na iyong inihatid sa amin sa oras na ito, Lord. We pray, Panginoon, Lord, na may apply namin ito sa bawat buhay namin, Panginoon. Even I, Lord, nais ko, Panginoon, Lord, na may apply ko po ito sa aking buhay, Panginoon, Lord. Maraming salamat po sa iyong kadakilaan, Panginoon, at ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa pangalan mo lamang, Jesus. In Jesus' name, Amen. God bless po. Amen.